Ikinokonsidera ngayon ng Department of Justice o DOJ ang panukalang gawing testigo sa PDAF scam cases si Janet Lim Napoles. Samantala, suportado rin ng DOJ ang hiling ni Napoles na mailipat siya sa National Bureau of Investigation Detention Facility. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Nagsagawa nga ng press conference ngayong hapon itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung saan tinalakay nga itong planong muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay nga sa kaso ng pork barrel scam. Gayon din yung panukalang ilipat ng detention facility si Janet Lim Napoles. Plano ng Department of Justice na muling buksan ang investigasyon sa issue ng pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kasama sa kanilang sisiyasatin ang sinasabing partisipasyon ng ilang matataas na opisyal ng nagdaang administrasyon. We'll be making an honest-to-goodness effort to reopen itong PDAF and even DAP cases. Kaya't we could not rest in view of the fact that only 3 among hundreds of responsible public officials dito sa dalawang kasong ito. There will be no selective justice katulad ng nakaraan. Out of several hundreds responsible individuals, public officials, 3 lamang ang talagang nakasuhan. Ayon naman sa abogado ni Janet Napoles na si Stephen David, bukod sa mga senador, posibleng ibunyag pa ng tinaguriang pork barrel queen ang pangalan ng iba pang mataas na opisyal na dawit rin sa kaso. Even higher pa, siyempre. Kung sino involved, dapat maano talaga yun. Samantala, Attorney Reg, nagtungo din dito kanina sa Department of Justice ang abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David upang pag-usapan nga ang hiling ni Napoles na ilipat ito sa NBI Detention Facility. Napag-usapan rin nila ni Aguirre ang panukalang isailalim ang kanyang kliyente sa Witness Protection Program. Ako naman, on our part, we're requesting that she be given a proper security kung sakaling matuloy yung propositions na yon. Nito lamang Lunes ay pinawalang sala ng Court of Appeal si Napoles sa kasong serious illegal detention, ngunit nanatiling nakapiit dahil sa kasong plunder at graft laban sa kanya. Nagbigay na rin siya sa nakaraang pamunuan ng DOJ ng listahan ng mga mambabatas na nakinabang umano sa PDAF, ngunit 3 senador lang ang nakasuhan sa korte. Sa press conference kanina, inihayag din ni Secretary Aguirre na may grupo umanong humahawak sa kapatid nito at kapwa rin akusado na si Reynald Lim at ginagamit ito upang takutin si Napoles na huwag magsalita at pangalanan ang iba pang sangkot sa PDAF scam. Isa rin ito sa mga dahilan na tinitignan ng DOJ kung bakit kinakailangang mailipat na ng kustodiya si Napoles. Kasi di ba yung kapatid niya was never arrested? Merong malalim na kwan dyan. Parang yung kapatid niyang yan nakaprenda para hindi magsalita si Janet. Attorney Reg, ayon nga sa DOJ, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation upang malaman kung kakayanin pa nga nilang i-accommodate itong si Janet Lim Napoles sakaling papayagan siya ng Sandigan Bayan na lumipat ng detention facility. Attorney Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat ng live mula sa Maynila.